verses 27 to 35. If you are able, please stand sa ating pong pagbasa ng banal na kasulatan na siyang ipapahayag po sa atin sa hapong ito. Again, Proverbs chapter 3, verses 27 to 35. Ano man pong version ang inyong hawak sa inyong mga kamay, sundan niyo po ako sa pagbasa ko po mula sa English Standard Version. Proverbs 3, 27 to 35. Hear the word of the Lord. Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to do it. Do not say to your neighbor, go and come again, tomorrow I will give it, when you have it with you. Do not plan evil against your neighbor who dwells trustingly beside you. Do not contend with a man for no reason when he has done you no harm. Do not envy a man of violence, and do not choose any of his ways. For the devious person is an abomination to the Lord, but the upright are in his confidence. The Lord's curse is on the house of the wicked, but he blesses the dwelling of the righteous. Toward the scorners he is scornful, but to the humble he gives favor. The wise will inherit honor, but fools get disgrace. And thus the reading of God's word. This is the word of the Lord. Let us all together receive it into our hearts with gratitude and worship unto our God. Let us pray. Aming Diyos, maraming salamat po sa patuloy na kalayaan na pinagkakaloob mo sa amin. Hindi lamang mabasa, kundi maipahayag din sa amin ang iyong banal na salita. Upang maipahayag yung kabanalan, yung dakilang kalooban, at aming tanging pag-asa, walang iba kundi si Kristo Jesus at ang kanyang ebanghelyo ng biyaya, aming Panginoon. Salamat po sa kalakasang patuloy niyong pinagkakaloob sa bawat isa, sa iyong lingkod. Sa oras na makapaghanda, sa oras at kalakasang ito'y may bahagi sa bawat isa. Lahat ng ito, Panginoon, ay tanging sa iyong biyaya lamang namin po ipinagkakatiwala. Kaya naman, O Diyos, ayon sa iyong biyaya, nawa ang katotohanan mo siyang mapahayag sa aming kalagitnaan, at lahat ng ito ay para lamang sa iyong kalutian, aming Ama at aming Diyos Anak at ang banal na Espiritu, at ang iglesia namin, Panginoon Kristo, ay patuloy na mapatatag sa katotohanan at sa katibayan ng iyong mga pangako ng katuparan ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Patnubayan niyo po kami sa lahat ng aming kahinaan, kakulangan. O Diyos, ang biyaya mong sapat sa tuwina ang siyang maranasan ng bawat isa. Malugod ka nawa na hindi lamang palakasin ang iyong mga anak sa pananampalataya, kundi sino bang iyong dinako sa lugar na ito, hindi patunay na sumasampalataya kay Kristo Jesus, nawa maipahayag ngayon ang araw ng pagliligtas, ngayon ang araw ng dakilang pagliligtas ng aming Diyos. Lahat po ito ay aming pong buong pusong pinagkakatiwala, aming Ama, sa ngalan ng iyong bugtong anak na si Kristo Jesus. Amen. Nako po na pong lahat. Ang title po na ating sermon ngayong hapon, When Thou Hast It By Thee. I'm fond of getting yung King James Version. Well, for one, I grew up in the King James Version. And then, in my youth, I was raised sa NIV. Hindi yung nearly inspired version. And in most recent years, ay nandun naman po yung malawak na paggamit po sa English Standard Version. When Thou Hast It By Thee, no? Or dito po sa binasa natin sa English Standard Version ay when you have it with you. Ngayon pong hapon, sa pagpapatuloy po natin ng pangangaral ng salita ng Diyos mula sa Book of Proverbs, yung pursuit of that wisdom, heavenly wisdom, wisdom that is not of the world, but rather the wisdom that we need in order to walk with light even as we continue to be pilgrims or sojourners or exiles in this world. Now, without further ado, ito pong Proverbs chapter 3 verses 27 to 35, sa biyaya ng Panginoon, ipinapakita sa atin na kung paano ang siyang tunay na nagpurpursue ng wisdom, minamanifest ito, no? Huwag kayo ma-allergy sa salitang manifest, no? The abuse of the word does not negate the word. So, yung tunay na pursuit ng tunay na wisdom mula sa Diyos, na-exhibit iyon saan? Sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Sa pagkilala
ng ating tunay na obligasyon bilang mga may takot sa Diyos, at yung takot na yun ay nakikita sa ating mapagpasalamat na pagsunod sa Kanyang kalooban, at kalakip ng kalooban na yun, yung ating tungkulin ng pagmamahal sa ating kapwa. Kaya nga, napakalinaw, napakaganda ng sinabi ni Matthew Henry, no? Dito po mga kapatid, true wisdom consists in the due discharge of our duty towards man, as well as towards God, in honesty, as well as piety. And therefore, we have here diverse excellent precepts of wisdom which relate to our neighbor. Sa madaling sabi, ang tunay na wisdom, pinaunawa sa atin yung love God with all that you are, and because of that, you will also love your neighbor as yourself. Kaya ngayong hapon, it is my privilege to deliver to you these two basic things that we need to be reminded, not only every Lord's Day, but in every day of our lives. First, yung pursuit of wisdom that is exhibited in, first, in verses 27 to 30, compassionately seeking after neighbor's welfare. First, sa 27 to 30, ng chapter 3, compassionately seeking after neighbor's welfare. Sa Tagalog, yung buong pag-ibig mula sa kibuturan nating puso, ang hinahanap natin ay para sa kapakanan ng ating kapwa. Yan yung sa verses 27 to 30. Pangalawa at huli, sa verses 31 to 35, sa biyaya ng Panginoon, mapaalalahanan tayo na yung pursuit of wisdom ay exhibited in combating steadfastly against nasty wickedness. Again, for our second and last point, sa verses 31 to 35, he who pursues wisdom is he who combats steadfastly against nasty wickedness. Ano sa Tagalog? No, yung lalabanan natin ng gising, yung ano, yung hindi, Tagalog ng nasty, hirap naman Tagalog ng nasty, no? Mamaya, hopefully, ma-flesh out natin. Actually, if I may just be speaking here in the vernacular, talagang kadiri, yung kamunduhan. Yung kasamaan, walang nakalulugod doon. And by God's grace, hopefully, ma-expound pa natin even more, no? Mamaya, as we progress sa ating pong sermon. So again, for our second and last point, in verses 31 to 35, yung pursuit of wisdom that is exhibited in combating steadfastly against nasty wickedness. Let's begin expounding our first point. Compassionately seeking after neighbor's welfare. Balikan niyo yung verse 27. Ano sinasabi doon? Huwag mong ipagkait yung mabuti na rapat doon sa tao na yun. Lalo pat ito'y nasa kapangyarihan mo. Yung context nito mga kapatid sa verses 27, actually, ito'y nagpa-pertain doon sa wage or sweldo. Diba? Naalala ko yung merong gabing palabas sa Channel 7 na not as wholesome that may pwede i-recommend, pero may isang segment doon na nakakatawa, no? At talagang pinagmamalaki niya pa, hindi, kailangan natin yan, helper natin, 800 a month ang sweldo niyan. Isipin mo, ikaw sumweldo na 800 a month. Tama ba yun? Kahit pa nung 1999 yun, mali pa rin yun. So yung context dito sa verse 27, yung sinasabing, do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to do it. The context pertains na dun sa ikaw yung nagpapatrabaho. Diba? For example, you hired several workers and you promise that this is the pay that you will pay them with. Huwag mong ipagkakait yun. Dahil nararapat para sa kanila yun. That payment is due to them. Sa madaling sabi, yung verse 27 ay ito. Ito ay paalala against injustice, against abuse, against oppression. If I would be given the opportunity to lead that prayer in Malacanang, I will read this. Bakit? Sandaling tinan niyo yung James 5, verse 4. Anong sabi ron? In fact, I'm so thankful that the epistle of James was expounded to us this morning. Bakit? Kasi yung the epistle of James, it corresponds dun sa wisdom books ng Old Testament.
Ano sabi sa James 5 verse 4? Behold, ito yung warning sa mga mayayaman, na abuso. Hindi naman porque mayaman, masama na, pero yung mayaman na nang-aabuso pa. Behold, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, are crying out against you, and the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. Hindi natin gano'n naiintindihan yung meaning ng the Lord of hosts. Pero ibig sabihin nun, yung Diyos o Panginoon ng mga hukbo. Ibig sabihin, the Lord, the God whom we are to fear, He leads the armies of angels in heaven. Anong sabi rito? Huwag tayong mapakampante na kapag tayo nang-aabuso, hindi naman necessarily tayo ay business owner, o kaya meron tayong hinar, tapos hindi na nagbayad ng tama, pero all sorts of injustice, all sorts of abuse, all sorts of oppression, hindi nagpipikit mata ang Diyos dyan. Hindi gaya ko, panay ang pikit, ginagaya na ako ni Lucky. Ang Diyos, He will not blink. Of course, I'm speaking anthropomorphically here. The Lord does not turn a blind eye to that. Maliwanag yung warning sa atin dito. Kung ang ating pinagpapahalagahan na sinasabi natin, Lord, give me wisdom. Yung wisdom na yun ay hindi po pwedeng kakalimutan nun yung responsibility natin against injustice, against abuse, against oppression. At ito pa, very, very relatable para sa atin. Yung sinasabi dito, yes, the context pertains to the wages or salary, but if you will understand yung extension nito mga kapatid, hindi lang ito wages or salaries that are due to the workers, pero come to think of it, also the right services due to the people who are paying their taxes. Far from inciting any hint of sedition or whatnot, hindi yun, no? But the reality is very clear to us. I'm not saying na lahat na lang ng politiko ay masama. No? Hindi yun. Pero alam natin kung anong klaseng korupsyon ang dinaranas natin sa bansang ito at maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya ano nangyari? Overtax, underserved. Hindi yan winawalang bahala ng Diyos. I'm not trying to encourage you to commit some political upheaval or whatnot. Hindi. Ang sinasabi rito, ito yung katotohanan na naharap natin. Kaya maliwanag na ang mundong ito palalo. Hangal. Bakit? Sa halip na tumawag sa Diyos para sa tunay na karunungan na hindi para sa pansariling kapakanan lamang, kundi karunungan na kailangan natin ng sa gayon. Maunawaan natin gaano tayo kamahal ng Diyos. At isa sa mga pamaraan na may pakita natin pasasalamat natin sa Diyos ay mahalin natin yung kapwa na nilagay ng Diyos sa ating harapan. Kaya nga, kung ang context sa verse 27 is sweldo, nararapat sa worker, sinunod agad dito sa verse 28, extension nito. Tingnan natin. Balikan niyo yung verse 28. Ano sabi? Do not say to your neighbor, go and come again. Tomorrow I will give it when you have it with you. Ano ibig sabihin? Meron kang, yung neighbor na may nangangailangan, lumapit sa iyo. Huwag mo sabihin, balikan na lang bukas. Nasa sa kamay mo naman. Yung kaparanan para tumulong. Now, don't get me wrong. Meron tayong book dyan sa taas. I have a copy there, When Helping Hurts. Kailangan natin ng wisdom to discern kung ano yung tunay na helping kaysa dun sa enabling them to continue in the wrong. Iba yun. Dahil Pero sabi dito mga kapatid, huwag mo sabihin sa iyong kapitbahay or sa neighbor, sa kapwa mo, umuwi ka na, balik ka na lang bukas. Bukas ibibigay ko sa iyo. Nasa sa kamay mo na. Yung pwede pang tulong. Hindi ko naman lahat, naiintindihan ko yung sentimento dahil
Diba? Marami mga tindahan na talaga nagkakalugi. Ano nakalagay doon? Bawal utang ngayon, bukas pwede. Pagbalik mo, yun pa rin nakasulat. Diba? Yun yung sense no, bawal utang ngayon, bukas pwede. Pagbalik mo bukas, yun na yung ngayon. So, ibig sabihin, hindi pwedeng umutang. Now, I'm not saying na in-encourage lang yung umutang or to press sa ibang tao na umutang tapos hindi natin magbabayad. Hindi yun. Pero tingnan nyo yung sinasabi dito, when you have it with you, ano yung sabihin? Pag nasa sa kamay mo, yung kakayanan para tumulong, ipagkakait mo sa iyong kapwa. James 4 verse 17, anong sabi? Sa Tagalog, sa nakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kaya nga maliwanag na sinasabi dito, kung ang hinahanap mo talaga'y karunungan mula sa Diyos, ipauunawa sa iyo ng Diyos na you are not to forsake doing what is good. Kaya the whole scripture is pregnant of those exhortations that we are not to grow weary in doing good. Bakit? Kasi sa tuwi-tuwi na yun yung default natin dahil nakakapagod naman talaga. Bakit? Wherever you turn your eye, you see oppression. Oppression all around. Plus the fact that you are also to take care of your own interest, of your own welfare. Nevertheless, we are to walk against the current of the drowning waves of this fallen world. Do not forsake doing what is good. Huwag mong talikuran yung paggawa ng mabuti. After all, yung paggawa ng mabuti, bahagi ng mabubuting gawa na inihanda ng Diyos sa lahat ng kanyang pinalanong ipagkasundo sa kanyang buntong na anak na si Kristo Jesus. And let me emphasize this even more. When we are exhorted to not forsake doing what is good, let this be inculcated in your minds and your hearts. You are not only to avoid forsaking doing what is good, but you must not also hinder others from doing good. Naunawaan ba natin? Naalala ko ng mga bata kami, no? Pag naglalaro din kakasundo, mag-grupo-grupo yan, no? Doon natin siya imbitahan sa birthday natin yan. No, hindi ka kontento na ikaw lang eh. Magtatawag ka. Doon natin siya sali, no? Invisible na siya sa atin. Hindi natin kina-outgrowan yun eh. Kasi yun yung laging yung sigaw ng ating puso. Bakit? Ng kasalanang naglulubog sa atin sa kapalaluan. Pero sabi, huwag mong isantabi, huwag mong talikuran ng paggawa ng mabuti, huwag ka rin mag-recruit ng iba na itigil yung paggawa ng mabuti. Kaya nga, nakalagay maliwanag sa Hebrews 10:25 eh. Ano ba ang sabi sa Hebrews 10:25? Buksan niyo yung mga Biblia. Ano sabi sa Hebrews 10:25? Hindi ba? Huwag nating kalimutan yung araw hindi talaga ng Panginoon para sa atin tayo magsama-sama. Bakit? Yun yung primary avenue for us to do that which is good for one another. And by God's grace, the overflow of that good being done to one another, not because we're trying to earn our place in heaven, but because we are heaven-bound by what Jesus Christ has accomplished on the cross in our stead. Makita yun ng mga tao nasa labas. Sinasabi daw sa Matthew, let your light so shine before men that they may see your good works and praise your Father in heaven. Huwag nating kalimutan ng paggawa ng mabuti ay pagpapakita ng ikaw ay yumayaon, lumalakad sa karunungan, hindi nagmumula sa sanlibutan ito, kundi mula sa Diyos ng kalangitan. Kaya nga, sa pagpapatuloy, verse 29, ano sabi? Do not plan evil against your neighbor, who dwells trustingly beside you. Do not contend with a man for no reason when he has done you no harm.
bahagi ng compassionately seeking after your neighbor's welfare ay ano? Huwag kang magbalak ng masama sa kapwa mo. Lalo pat pinagkakatiwalaan ka ng iyong kapwa. Ano yun ba yung meaning dito ng do not plan or devise evil against your neighbor? Pati yung term na plot. Nalala nyo nung elementary, no? Sino mga kaedad ko rito? Diba? Sa THE or TLE, basta ganon, yun yung oras na magpapawis ka na, kasi bibilad ka sa araw at bubunot ng damo, tapos kasama doon, gagawa ka ng plot. Alam niyo yung plot? Diba? Na kami noon, dahil ayaw namin sumunod maayos, imbis na tabasin yung mga damo, tinutumba lang namin. Sasabihin namin, para bukas may gagawin pa kami. Pero mali yun. Bakit? Kasi kailangan may clear ng weeds para maging maayos yung lupa and then you may make that plot na dapat para sa pagtatanim. Yung sinasabi dito na do not plan evil against your neighbor, yung plan or device or plot, agricultural term ito mga kapatid. Kung paanong yung isang magsasaka o yung nagtatanim, pine-prepare yung field at kinakat into rows para maging conducive sa pagtatanim. Yung sinasabi dito, wag mong i-prepare yung heart mo sa paggawa ng masama laban sa kapwa mo. Parang nalala ko yung isang palabas sa Channel 2, no? Sabi ni Jericho Salas, hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya, nag-commit ka ng adultery. Nagising ka na nandun na yung babae? Hindi, pinagpaplanuhan yun. Kaya ang tindi ng ine-emphasize dito mga kapatid, lalo pa yung nagtitiwala sa'yo. Sino ba dapat unang tiwala sa'yo? Mga magulang mo, mga anak mo, mga kapatid mo, mga kasama mo sa church. Huwag mo i-violate yung trust. Lalo na yung mga sobrang vulnerable. Especially those who look up to you. Huwag mo i-violate yung trust nila. Huwag mo silang paggawa ng masama. Bakit? Listen and listen very well. No, sa haba ng sermon ito, no? Hindi magugulat si Karen ngayong hapong ito. Mahaba ito mga kapatid. Brace yourself. Pakinggan niyo ito mabuti. Those who plot evil against their neighbor have the devil as their father. Those who plot evil against their neighbor have the devil as their father. Bakit? Hindi natin invento yan. Ano sabi na John 8:44? You belong to your father, the devil. But because he was a murderer from the very beginning. Kaya nga kasama sa pagpuplot ng evil against your neighbor, false accusations. Hindi ba? False accusations. Kaya nga sinusunod sa verse 13 sabi, do not contend with a man for no reason when he has done you no harm. Yun yung mas i-flesh out pa. Huwag kang magpupronounce ng kung ano-ano laban sa kapwa mo, lalo na pag walang basihan, at lalo na kung ito'y gagawin mo para sa pansarili mong kapakanan at the expense of the welfare or the life of your neighbor. Kaya nga, kung sa sales may tinatawag na dogs eat dogs. Diba? Sa sales, ganun eh. Dogs eat dogs. Sa politics, que sera, whatever will be, will be. Ganun. Enemies today, friends tomorrow. Or friends today, enemies tomorrow. It depends on the wind. It depends on the need for the day. Yung sinasabi rito mga kapatid, do not contend with a man for no reason when he has done you no harm. Huwag mong ihahabla ang iyong kapwa, lalo pat wala siyang ginawa masama sa iyo. Ba't mo ba gagawin yun? Yung mabubulag ka sa katotohanan, wala namang ginawa sa iyo masama yung tao, pero gagawan mo ng kasinungalingan para saan? Para sa pansarili mong kapakanan. Kinasusuklaman yun ng Diyos. Kinasusuklaman yun ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, pakinggan niyo mabuti, no?
if you're not supposed to plan evil against your neighbor, diba? Maliwanag, sinasabi ng Biblia, huwag kang magbabalak na masama sa iyong kapwa. Mga kapatid, no? Sabi, grabe naman si Pastor Kirby, ito ay para sa akin. Paglabas mo pa lang sa kalsada, yun ang gusto nating gawin. Diba? Kung kaninang nagmamadali ka na papunta sa church, hihinto yung jeep sa gitna. Having all the time in the world. Doon pa naman sa paliko. Samo-sari mga plano na inaisip mo. Tapos medyo may isa-sanctify mo pa, kundi lang talaga linggo ngayon. No? Kaya hindi natin kailangan lumayo. Ako mismo hindi ko kailangan lumayo. Para sa akin ito. Bakit? Whenever, as I'm fond to say, whenever our eyes drift away from the gospel, we not only we retort back to this. Kaya nga, paalala sa akin at sa inyong lahat mga kapatid, if you're not supposed to plan evil against your neighbor, there is no other proper direction to take than this. Kung hindi ka dapat magplan ng masama para sa iyong kapwa, ito yung tamang direction, ito lang yung tamang direction dapat mong gawin. Plan that which is good for your neighbor. Hindi lang yun, wala naman ko inisip masama sa kanya eh. That's just one side of the coin. But the reason that we are being exhorted to not plan evil against your neighbor, it's because we are, by the grace of God, in recognition of His overflowing grace for us, our Lord and Savior Jesus Christ, we are to plan. Yes, you heard me right. And in case you're still in denial, let me say that once again. You are to plan that which is good for your neighbor. Huwag ka lang maghintay ng opportunity. Planuhin mo at gawin mo yung opportunities na magagawa mo yung mabuti para sa iyong kapwa. Planuhin mo. At gawin mo sa biyaya ng Panginoon yung mga oportunidad para gawin yung mabuti para sa iyong kapwa. Kaya nga, no, first, think of this. Let this resonate in your minds. The greatest good that you can plan for your neighbor is to do everything for them to hear the true gospel of the Lord and Savior Jesus Christ and show them the life that is not perfect but has Christ Jesus as your only comfort in life and in death. Pastor, paano gagawin yung mabuting kapwa ko? Yun yung pinakauna. Planuhin mo ang lahat. Pag sumikapan mo, na sa halip na masama ang pagpaplanuhan mo at gagawin mo sa iyong kapwa, planuhin mo, pagplanuhin mo, gawin mo yung pinakamainam sa iyong kapwa at doon ka magsimula. Gawin mo ang lahat na marinig nila walang iba kundi yung nag-iisang dalisay na ebanghelyo ng biyaya kay Kristo Jesus na siyang Panginoon tagapagligtas. Kaya huwag niyo i-underestimate. Huwag niyo i-underestimate. Yung, usapin mo yung kaibigan, punta ka sa church. Remind yung bawat isa, come to the church. Kaya minsan, kailangan pa natin gumastos. Kahit alam natin, nakapos yung ating resources, and yet, we entrust unto the Lord. Lord, alam ko, magkukulang dito, pero I entrust everything to you. Of course, with wisdom that we do it. Hindi yung, tapo natin lahat, pero minamanage pa rin natin. But we understand that there are sacrifices that we can make here and there just to make sure that your friend, your parents, your siblings, your children, your relatives, your loved ones, your colleagues, your schoolmate may come to the church and hear the gospel proclaimed to them. The greatest good you can plan for your neighbor, again, is to do everything for them to hear the true gospel of Christ Jesus, the Savior Lord, and show them the life far from perfection. Tumingin lang tayo sa salamin, ang layo sa perfection. Di ba? Pero hindi perfection yung ating papakita, kundi buhay na walang ibang ultimate comfort, kundi si Kristo Jesus. Siyang Panginoon tagapagligtas. Bakit?
Ano bang meron tayo sa ating mga kamay, after all? Tayo ba ay nakahiga sa pera? Tayo ba ay pagising sa umaga, punong-puno ng vigor and strength like we were 8 years old? Do we have all the time in the world? No. What do we have? Our Lord and Savior, Jesus Christ. Jesus Christ, the very wisdom of God. Kaya, yung pag-pursue ng wisdom na nagbumula sa Diyos, at yun ay sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus, may ipapakita yun saan? Na out of compassion, ang ating hahanapin, hindi yung pansariling kapakanan lamang natin, kundi yung kapakanan ng ating kapwa na inilagay ng Panginoon sa ating harapan. At ano pa yung kailangan natin para ito ay mapagtibay sa ating puso? That brings us to our second and last point. The pursuit of true wisdom from heaven, from God, through the very wisdom of God, our Lord and Savior, Jesus Christ. We compassionately seek after our neighbor's welfare. Makikita rin natin, no, na soberly and steadfastly and vigilantly, we are to combat against the wickedness of this world. Kaya sa verses 31 to 35, for our second and last point, combating steadfastly against nasty wickedness. Tingnan yung verses 31 to 32. Doon natin simulan. Ano sabi? Do not envy a man of violence and do not choose any of his ways. For the devious person is an abomination to the Lord, but the upright are in his confidence. Let me say this clearly, boldly, and unapologetically. There is nothing nice about wickedness. Again, there is nothing nice about wickedness. It is nasty. Hindi nakalulugod ng kasamaan. Hindi kaaya-aya ang kasamaan. Yun ay kalunos-lunos, karumal-dumal, at kamuhi-muhi, lalo higit sa mata ng ating Diyos. Kaya ang sabi rito ay huwag mong kainggitan yung kaparaan ng tao na karahasan yung kanyang inaasam. Let's try to digest this, bit by bit. It's one thing to envy a man of riches. Tama? Kahit paanong sabihin natin, we pray daily, we conduct our family worship, it does not mean that we are immune in the daily temptation of this world to envy. Lalo na yung mga bagay na andali natin makita na legitimately kaasam-asam. Diba? Lalo na ngayon, sa mahal ng diesel, unti-unti na ako nako-convert. Yung dating aking hindi magagandang salita laban sa electric cars. Well, I'm a man of reason. I sit down and contemplate about things I might have spoken quite quickly and with inexplicable haste. Well, kidding aside, di ba? Habang ikay nagpapakarga, 80, 90, tapos dadaan yung isang, say, hindi tayo po-promote, may brand na isa na electric. Tapos, gaganong ka di ba? Gaganong ka. Totoo naman Kaya minsan, mapapaisip ka, talagang very thankful naman ako sa sakin namin, talagang ilaban mo sa lahat. Pero laban din talaga sa wallet. Kaya, it's one thing to envy. Yung bagay na, sabi mong, kahit pa baptized to sanctified din, nakaingit-ingit naman talaga. Say, a man of riches, a man possessing many good things. But even envy for such desirable things is still against God. Hindi ba? Tama naman. Kahit pa sabihin mo, hindi kasi talagang maganda yung bagay na yun, pero pag yun ay ine-envy mo, laban pa rin sa kalooban ng Panginoon. Laban pa rin yun sa karunungan na kanyang pinagkakaloob. How much more? How much more is to envy a man of violence?
to envy his ways of violence, his ways of oppressing his neighbor for the sake of his own interest. Kami magkasama, pinag-iisipan namin, no? Paano nakakakain ito, no? Paano nakakatulog to? Alam mo, pinapakain mo sa mga anak mo, ninakaw mo. Far from being political, no? Isipin mo, these wicked people with insatiable appetite for material gain, no? Seared conscience, as hashtag feeling blessed. Nung elementary ako, isa sa mga slogan na tinuro sa amin, yamang galing sa masama, yamang madaling mawala. Pero yung mga masasama, ang daling mawala sa bansa. Far from being political, no? Hindi. We're just exposing yung reality ng ating buhay sa ating bansa. Kaya nga, kalunos-lunos, para kaingitan mo. Gusto ko ganun ako, gusto ko masama ako. Gusto ko magnanakaw ako, gusto ko yung mga paraanan niya. No? Sabi dito, wag mong kaingitan yun. Bakit? Karumal-dumal yan sa harapan ng Diyos. Sa verse 32 sabi, for the devious person is an abomination to the Lord. Ano ba yung devious? Deceitful, treacherous. What does that mean? That person disregards the truth just to have his personal interest be attained. Ganun mo, titingin ka sa bank account mo, no? Malaki na, 30 million na. 20 dito para dito sa city na to eh. Butin lang, ninakaw ko para marami kaming pera. Hangal ang nakakagawa nun. And ang daming hangal sa ating bansa. And ang sabi, abomination yun sa Diyos. Ano niya abomination? Abominable. Ibig sabihin ay walang kahit konting katiting na natutuwa ang Diyos. Ang ibig sabihin nun, yung kanyang buong galit, buong puot, nakatutok doon. Kaya sinasabi, kung tunay na wisdom ang iyong hinahanap, wisdom that comes from above, by God's grace, and that is through our Lord and Savior, Jesus Christ, the very wisdom of God, kakamuhian mo, pandidirihan mo. Yung kasamaan. Kaya nga ito yung comfort eh. Yung matuwid. Yung matuwid hindi dahil matuwid sa kanilang sariling gawa, kundi matuwid dahil nakasumpong ng tunay na katuwiran mula sa Diyos na puno ng biyaya na siya nagkaloob ng daan patungo sa tunay na kaligtasan at nagbibigay ng karunungan para maunawaan ang kanyang biyaya sa kalagitnaan ng madilim sa libutan na ito. Ano sabi? The upright are in His confidence. What does that mean? The upright, the righteous, the wise is intimate with the Lord. Kahit anong unos, sakuna, kaguluhan sa kanyang paligid na nakikita with his mundane eyes. No? Siya ay nasa chamber ng Diyos. Nandun siya sa table ng Panginoon. Hindi lang siya nakapagtitiwala sa Diyos, no? Kundi wonder of wonders, yung confidence ng Diyos nasa sa Kanya. Dinaanan natin ito sa Genesis kung paano ang Diyos mismo nag-confide kay Abraham. Not because Abraham is perfect, but Abraham by God's grace recognizes that God is the only God who is exalted above the false gods that are being worshipped in the nations round about. Kaya sa pagpapatuloy sa verse 33, anong sabi? Yan natin, the Lord's curse is on the house of the wicked,
but He blesses the dwelling of the righteous. Don't get me wrong, no? Lagi namin na pag-uusapan na aking misis. No, yung kagustuhan namin, magkaroon ng sariling bahay na mas malaki, mas maganda. Para saan? Yung may man cave. Para paminsan-minsan naman kami mga tatay, makapag-Bible study doon. Hindi, yung alam mo, sige, pagod na kayo mga misis namin, magkaroon kayo, ito may enough room dito para, ano kayo dyan, kami dito naman. Sabihan niyo lang kami pag-uwi na, no? Sa sihirit si Jay, no? 15 minutes. Ganun lang. Hindi ba, gusto rin natin. Pero, masasabi ba natin, dahil wala pa yung bahay na yun, nagkulang ang Diyos sa atin? Hindi. Kaya kahit maliit ang bahay mo, kung ikaw ay nasa sa Diyos, at ang pinapahalagaan mo, ay yung karunungan na nagmumula sa Kanya, nakaloob sa iyo sa pamagitan ng Kanyang biyaya, mapanghawakan mo yung katotohanan. That the Lord's curse is on wicked foolishness and foolish wickedness. Kahit anong laki ng bahay na yan, alam mo kung yung bahay na yan ginawa sa kasamaan, gugustuhin mong tumira dyan? Hindi. Pero kahit maliit na sulok lamang ang iyong kinaroroonan, pero yung tahanan na yung pinangungunahan ng karunungan mula sa Diyos, hindi ba? Mararanasan mo, makikita mo, madidiscern mo yung malaking pagkakaiba. At tandaan natin, yung sinasabi dito, but He blesses the dwelling of the righteous. The dwelling of the righteous is blessed by God dwelling there with them. Sino ba sa atin dito nakahiga sa pera? Unang-una, masakit sa likod yun kasi medyo manipis. Ibili mo ng foam. Yun yung wisdom, practical wisdom. And of course, kidding aside, wala naman sa atin dito na lahat ng gusto natin nakukuha natin. Wala naman sa atin dito na any moment, ito gusto natin, di ba, na hindi natin inintindi yung bukas. Wala. But how is it that we can walk in peace? That we may be assured in our hearts? That we may be preserved. Kasi kung ang Panginoon yung ating Diyos, yung Panginoon na hindi stingy, ibig sabihin, hindi kuripot ang Diyos sa pagbibigay ng karunungan sa lahat ng umahanap nito mula sa Kanya. Kaya nga, ibinigay niya sa atin yung very wisdom of God. Sino yun? Si Kristo. Alam natin, we can exclaim together with the psalmist. Yung sinasabi na blessed, diba? O, dahan-dahan tayo, baka kantahin na. Blessed are those who dwell in your house. We will go from strength to strength. Kantahin nyo na, hear our prayer. Diba? Totoo naman yung totoo naman yung sinasabi doon sa kanta mula sa Samson And bago ko pa maubusan ng oras, as always, alam niyo yun. Sa wisdom na mula sa Diyos, naunahan mo na, kahit ito lang yung meron tayo, minsan nga, hindi making both ends meet Hindi mo maharap kung nasan yung mga ends. Di ba? Huwag yung belt natin na parang nasa na. Hindi ganun. Hindi nang hindi mo alam kung anong klaseng gymnastics ang gagawin mo para mapagtagpo lang lahat-lahat Pero bakit? Bakit tayo lumalaon nang may kapanatagan sa ating puso? Matibay ang pangako ng Diyos. Kahit anong dami mong pera, kahit ang dami mong academic accomplishments, dami mong honor from this world, palalo ka o hangal ka kung yan ay na-achieve mo dahil sa pang-take advantage mo sa iyong kapwa. Kinamumuhian niya ng Diyos. And darating yung araw na aanihin mo ang lahat ng kabayaran para sa iyong kasamaan. On the flip side of it, kahit nandun tayo lagi sa shorter end of the stick, we find ourselves, pagtingin mo sa iyong payslip, tax. No, don't get me wrong, I'm not saying I'm against tax. No, kasama yan sa ating responsibilidad. Pero pag nakita mo, naghihirap na nga, o ano pang mga kabulustugan o
kabalintunaan natin nakikita sa ating kapaligiran, isipin mo, Panginoon, darating yung time na hindi na kami magbabayad ng tax. Kasi yung haring pinaglilingkuran namin, binigay niya mismo yung kanyang sarili para sa amin. At yun ating Panginoon sa Kristo. Tuloy natin, verse 34, ang sabi, toward the scorners, He is scornful, but to the humble, He gives favor. Ang ganda ng play of words dito, mga kapatid. Yung mga mockers, noon kami sa Bible College, meron kaming kinaupuan doon na the seat of mockers. Sa biyaya ng Panginoon, pinagrepenta na namin ito. No? Ang ganda nung sinasabi dito ng Panginoon. Tingnan niyo sa Psalm 1 tsaka Psalm 2. Yung mga nililibak ng Diyos. Grabe naman si Lord nililibak. Bakit? Karapatan yun. Yung sa atin, mali. At makasalanan sa Kanya, banal. Ang ganda ng play of word dito, mga kapatid. Wala kang ibang inasikaso, kundi hamakin ng iyong kapwa. Tatanggapin mo ng buo yung paghahamak ng Diyos. Pero, yung sa aba, yung inaapi, yung tinitake advantage, if not on this side of eternity, it will be on the eternity that is to come, he will experience the full measure of God's favor, or he will dwell forever with this God. Hindi sinabi dito to the humble, he might be favored by the Lord. No. The assurance is clear. To the humble, He gives favor. Bakit? Yung tunay na humble ay yung tunay na may wisdom. At yung may tunay na wisdom, yun yung kinalulugdan ng Diyos. Kaya nga, lastly, sa verse 35, ano sabi? The wise will inherit honor, but fools get disgrace. Kaya nga, alam niyo mga kapatid, no, I have to repent, to confess and repent from this. No? Ako'y talagang napupuno ng galit pag narinig ko yung kagalang-galang na si His Excellency. Saan ang excellent dyan? Hindi ka makakompose ng magandang sentence nang hindi mo inuutos sa iba. Hindi naman tayo bago sa mga ganyang gawain, mga pagpupulong. No? Pero let us all welcome si kagalang-galang o kawalang galang. Saan ang excellence sa'yo? Parang yung sa tricycle, special na po ba? Walang special sa tricycle na yan. No? Solo trip, pwede pa. Hindi special. Walang special dyan. Ikaw yung shock absorber eh. Di ba? Di ba? Atin pong i-welcome. Ano ko sa inyo, si Mrs. minsan may mga plan. Pag nakita ko talaga ito, babatiin dyan. Saka bakit ako magpapakatira pa sa iyo? Trabaho mo yan eh. Why will I kowtow before you? Ba't ako manginginig na nasa harapan kita? Ikaw nga ang trabaho mo yan, paglingkuran kami. Kaya nga sabi was it Richard Sibbes? Or Matthew Henry, too much respect for man is one of the inlets of popery. Yan hinahangat nila eh. Kaya sa mundong ito, napakarami mga false honor. Bakit? Maraming mga nagpapanggap na sila ay pantas. But they will be exposed eventually as fools. Pero yung promise sa atin, the wise will inherit honor. Yung tunay na ang hinahanap ay karunungan mula sa Diyos. Hindi ka man ma-honor as best employee of the month. No. Best in most. Alam mo yung best in most? Di ba? Most problematic. Most in tardiness. Well, kidding aside. Hindi ka man nakareceive na kung ano namang honor sa mundo na ito. But if you are in Christ, you have already been tremendously honored and favored by the Lord. Bakit? You are reckoned as a child of God, and no earthly honor can surpass that. Ang bigat sa 35, no? Ano sabi? But fools get disgrace. Sino ba yung mangmang? Ang yung mangmang ay yung nag-o-oppose sa Diyos
And in opposing God, he pretends to be wise. But God will expose him. And instead of honor that he has been trying to earn for himself, even at the expense of others, eventually what he will receive is disgrace, shame. Yung sinasabi ditong inherit, diba? Ibig sabihin sa verse 35 mga kapatid, yung mangmang, lahat ginagawa niya para makatanggap ng earthly honor, but eventually, he will be disgraced. He will be dishonored when the truth will be exposed. Pero tinan niyo yung wise by the grace of God. It's not by his own work. Rather, by receiving that inheritance, the honor that comes from the very Lord. Yun yung kayamanan ng tunay na nabibilang sa Diyos. In lahat ng ito, mga kapatid, kaya tayo compassionately seeking after neighbor's welfare and combating steadfastly against nasty wickedness of this world. It is not because of our own doing, not because of our own strength, not because of our own wisdom, not because of our gifts unto the Lord, but it is because of our Lord and Savior Jesus Christ. I keep on saying, the very wisdom of God whom the Father has given for our redemption. Kaya once again, let me invite you, verse by verse, take a look upon verses 27 to 35. Tingnan natin, anong sabi sa verse 27, mga kapatid? Isa-isahin natin. At pakinggan niyo mabuti ang maliwanag sinasabi ng salita ng Panginoon. At paano ito, ang ating Panginoon sa Kristo mismo nag-fulfill nito para sa atin. Anong sabi sa Proverbs 27? Do not withhold good from those to whom it is due when it is in your power to do it. Now, pakinggan niyo mabuti mga kapatid. It is not because of any good due to us, but in fact, despite being undeserving of any good from God, Christ Jesus, the wisdom of God, did not withhold any good from us, but actually poured out upon us the riches of God's loving kindness by giving to us His very self through His death on the cross, having in His hands the power to lay down His life for us, when we, whom Jesus has treated not only as His neighbor, but even as His next of kin, His very own brethren. John chapter 10 verse 18, ang sabi ng Panginoon, no man take it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. Hindi pinagkait ni Kristo Jesus yung mabuti, na hindi nga utang ng Diyos sa atin Kundi ay sa kanyang biyaya, ipinagkaloob ng Diyos sa atin, hindi pinagkait ni Kristo. Through the gospel of God's grace. Verse 28. Ano sabi sa verse 28? Huwag mo sabihin sa kapwa mo, balik ka na lang bukas, bibigay ko sa'yo bukas. Lalo pat nasa kamay mo. Through the gospel of God's grace, a sinner who calls upon the name of the Lord Jesus Christ, hindi sasabihin ni Kristo na balik ka na lang bukas. He will be welcome immediately. He will not be told to just go back tomorrow for salvation. Our salvation is in His nail-pierced hands. Ano sabi ng Panginoon? Today is the day of salvation. Today you shall be with me in paradise. Why? Tuloy natin. Ano sabi sa verse 29? Huwag mong paplanuhin yung masama para sa iyong kapwa. Bakit? God did not plan from eternity that is evil against us. God planned from eternity, rather, because what God planned from eternity is not evil against us, but actually redemption for us, God for us. That's why there's no doubt but full certainty in God's promise. Ano sabi? Psalm 34 verse 8. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him.
tumawag tayo sa Panginoon, hindi niya sinabi, balik ka na lang bukas. Binigay niya agad. Hindi ba? Kasi hindi masama yung pinlano ng Diyos para sa atin. Ang pinlano ng Diyos para sa atin ay kaligtasan. Ito pa, ano sabi? Do not contend with a man for no reason when he has done you no harm. Ito yung katotohanan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, God does not contend with us. Even though God has all the reasons to. Hindi ba? Because we all have done harm against the glory and honor of His holy name. But instead, through Jesus Christ, the very wisdom of God, there is no doubt but full certainty, again, in God's promise. Romans 8:31-39. Anong sabi ng Panginoon? Through Apostle Paul, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. Verse 37, no, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus, our Lord. Yun dahilan kung bakit hahanapin natin ng may pag-ibig yung para sa kabutihan ng ating kapwa, dahil yun mismo ang ginawa ng Diyos Ama para sa atin sa pamamagitan ng Diyos Anak na si Kristo Jesus. Ano pa? Verse 31, ano sabi? Huwag mong kainggitan yung man of violence. Huwag mong kainggitan yung kanyang mga ginagawa. Christ Jesus, the Prince of Peace, is certainly not a man of violence. Rather, He is the Son of Man to whom the greatest violence was done. Betrayed for 30 pieces of silver that He may be put to death on the cross. Kaya yung term na excruciating, it's taken from the fact of that most painful and most shameful death that our Lord has suffered on the cross. Hence the word excruciating. Huwag mong kainggitan yung man of violence. Ang tingnan mo yung Prince of Peace. Na for the sake of our salvation, the greatest violence was done to Him. Yes, that death on the cross in your stead, in my stead. Masabi sa verse 32, for the devious person is abomination to the Lord. Ano yung devious? Madaya, hindi nagsasabi ng totoo. Underhanded ways. Christ Jesus, the way, the truth, and the life, is certainly not a devious person. Rather, He faithfully proclaimed the truth despite all the baseless accusations against Him. Hindi ba? Balikan niyo yung ginawa ng mga religious leaders kung paano nila winishiwashi ng kanilang pandaraya. They disregarded the law that they say that they were upholding religiously. Binali nila yun para saan? Para lang maakusahan si Kristo at may sakatuparan yung kanilang masamang balak sa Kanya. Nevertheless, anong sabi natin Panginoon through Apostle Peter? 1 Peter chapter 2 verses 22-23. Huwag mong hanapin yung daan ng mga mapandaraya. Bakit? Hanapin mo yung wisdom na wala sa Diyos. That's our Lord and Savior Jesus Christ. Bakit? 1 Peter chapter 2, verses 22-23. He committed no sin, neither was deceit found in His mouth. When He was reviled, He did not revile in return. When He suffered, He did not threaten, but continued entrusting Himself to Him who judges justly. Kaya yung sinasabi,
karumal-dumal sa Diyos yung mandarayang tao. Pero yung matuwid ay ano? He dwells in the chamber of God. Kaya yung pagkakasalan sa ESV, the upright are in His confidence. Christ, even in His most painful suffering on the cross, alam ng Panginoon, lahat yun ay para sa atin, para sa ating kaligtasan, para matupad yung pangakong pagliligtas, na kailanmay hindi natin matatamo sa anumang bagay sa mundo na ito. Kaya nga, sinusumpa ng Diyos yung masasama, pero kanyang pagpapala ay nasaan? Sa matuwid. And sino ba yung pinakamatuwid at tanging matuwid sa lahat? Ang ating Panginoon Kristo. Kaya dito sa verse 34, ano sabi? Towards the scorners, He is scornful. Sa lahat ng mga nangahamak, hinahamak ng Diyos. Pero ang ginawa ng Panginoon Kristo, Christ Jesus scorned. Hinamak niya yung kahihiyan na kamatayan sa krus for the sake of blessing us with the honor of being reckoned as dearly beloved children of God. Hebrews 12 verse 2, di ba? Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before Him died on the cross, scorning His shame, and sat down at the right hand of God the Father Almighty. For whose sake? For us, whom He has called as His brethren. For us to inherit that honor that nothing in this world may ever compare. Kaya nga mga kapatid, hindi lang ito yung, okay, gawin mo to, 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 huwag mong gawin to, huwag mong gawin to. Hindi. Kaya ito gagawin, yung mabuti, kaya iwasan natin itong masama, kasi ginawa ng Diyos sa atin yung mabuti sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pagbibihis sa atin ng kanyang katuwiran at kabanalan, inihiwalay niya tayo mula sa kasamaan, mula sa kadiliman ng sanlibutan na ito. Kaya ang ating mapagpasalamat na tugon ay ano? Hanapin natin yung mabuti para sa ating kapwa, hindi lang yung para sa ating sarili. Ihiwalay natin, ayon sa biyaya ng Diyos, sa ating mga sarili sa kasamaan at kabuktutan ng sanlibutan na ito. Huwag nawa tayong mag-settle dun sa folly. No? Let us not settle in that folly or foolishness na okay lang yan. Hindi okay yan. Hindi okay ang lumakad sa kasamaan. Hindi okay ang gayahin natin yung kasamaan. Hindi okay yung tayo mandaya. Hindi okay yung makipag-participate tayo sa kasamaan. Kinamumuhayan niya ng Diyos. Ang kinalulugdan niya ay ano? Bumumpa sa salamat sa ating puso. Nahanapin natin yung para sa kabutihan nating kapwa. Dahil sa pamamagitan ng karunungan na mula sa Diyos na pauunawa sa atin. Na pauunawa sa atin, na sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ibinuhos ng Diyos Ama sa atin ang kayamanang hindi matutumbasan ng anumang bagay sa mundo na ito. Yun yung ating confidence, yun yung ating inheritance, yun yung ating heritage, yun yung ating trust, yun yung ating refuge. And not only every Lord's Day, but daily, we are to remind ourselves, we are to remind one another, na huwag kang, hindi lang magtampisaw, huwag mong ilubog ang sarili mo sa kasamaan ng sanlibutan na ito. And whenever you feel comfortable with that, do not harden your hearts when you hear the word of the Lord. Mga minamahal na mga kapatid, when thou hast it by thee, and it is indeed, you have it with you.
You have it in your hands. Not by your own strength, but by the grace of God. You have it in your hands, the power and the wisdom to reflect the kindness, the grace, the mercy, and the compassion of the God whom we worship. Let us not squander every opportunity that God is giving to us, that God is allowing us to make as our grateful response to our God who never fails to love and to take care of us. Kaya nga sa biyaya ng Panginoon, as we come to the administration of the sacrament of the Lord's Supper, where our faith will be strengthened once again, and we shall be prepared for the return of our Lord and Savior Jesus Christ. Have your minds filled with the truth. Have your minds be filled with the truth that God has done every bit of kindness, not only that our minds are able to comprehend, but even those things that escape or that exceed the limits or the finiteness of our minds. God has tremendously loved us and blessed us through our Lord and Savior Jesus Christ. Come to the table of the Lord. Have your eyes fixed once again upon Him who is seated at the right hand of God the Father Almighty. Worship the Lord. Thank Him. Acknowledge His goodness. And praise Him, not only in your mind, not only in your heart, not only with your lips, but even with the work of your hands, especially when thou hast it by thee. Let us pray. Lord, salamat Panginoon sa iyong biyaya